Well mga kaibigan, gagawa tayo ng video tutorial ngayon dahil may nag-comment po sa ating YouTube channel na gumawa daw tayo ng 3-point U-turn, 2-point turn na regarding sa maneuvering or pagmamaneobra. Okay, so today's video, meron akong i-share sa inyo, ituturo sa inyo mga kaibigan na pagmamaneobra. So ito ay nakadepende sa iba't ibang klase ng kalsada. Yan. So panoorin nyo to hanggang sa matapos, lalong-lalo na kung ikaw ay interesadong matuto sa pagdadrive at baka ito yung mga parte na kung saan nahihirapan ka. Okay, so simulan na natin, huwag na natin patagalin. Right, so kung nakita po natin, yung klase ng kalsada na to ay ito yung 4 lane. Ayan, 4 na linya to. 1, 2, 3, 4 hanggang dun sa kabila. Ngayon, kung mapapansin nyo, malapad po ito mga kaibigan. Kung gusto nyo bumuelta sa mga gantong sitwasyon ng kalsada, pwede na po dito yung tinatawag na U-turn or isang pihit lang ng steering wheel natin, makakabalik na tayo sa opposite direction. So, ang tawag po rito mga kaibigan sa maneuver na to ay U-turn. Okay, so ganito po ang gagawin natin, ano? So since manual transmission kasi ang gamit natin, so syempre first gear ang gamit natin dyan habang tayo ay umiikot yan. So wag natin kalimutan na gumamit ng signal. Ayan, signal down para mayroon tayong sign na tayo ay intention natin, ang move natin ay papunta dyan sa left kasi mag U-turn po tayo. Okay, so ilagay natin ng first gear. Yan, lagay natin ng first gear. Then disengage natin ang ating handbrake at syempre bago natin ibaba ang ating handbrake, dapat press natin yung brake pedal muna. Ayan, babaan natin ang ating handbrake. Okay, so sa pagkakataon po na ito mga kaibigan, mas maganda po kung isagad na po natin ang ating steering wheel. Ayan, so mas maganda lalong lalo na sa mga beginner, sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aaral mag-drive. Yan, so sagad na natin siya. And then naka manual transmission tayo ngayon, gamitin natin yung tinatawag na clutch biting point para kontrolado natin yung ating pagbuelta dyan. Okay, so bago tayo mag-move, double check muna ng side mirror. Dapat wala po paparating dyan sa likod. Pwede rin dito sa rear view, dapat nakikita natin dito wala rin paparating. At the same time, ganoon din sa harapan. Okay, so kapag safe na po mga kaibigan, so naka full turn na ito, so itaas nyo na yung inyong clutch pedal ng gradual hanggang sa biting point. So ito po yung tinatawag na U-turn. Ayan, so moving forward tayo, naka full turn po ang ating steering wheel. Ayan, so nagmo-move na po tayo mga kaibigan at mas maganda kung nag-head check pa rin kayo and then titingin pa rin kayo doon habang gumagalaw po ang inyong sasakyan. Yan. So ngayon, antayin natin tong humarap doon ng diretso, tsaka natin ibalik to ng 2 beses. Okay, 1 and 2. Yan, ang tawag po dito ay U-turn. So dito kayo babagsak sa inner lane. Alright, so i-try po ulit natin mga kaibigan, ano? So tatabi po muna ulit tayo para makapag U-turn ulit tayo. Okay, so huwag kalimutan na gumamit ng signal kung gigilid at mag-check sa side mirror at baka mayroong sumingit. Okay, so stop ulit tayo dito mga kaibigan sa tabi. Then one more try again. Ulitin ulit natin para mas maintindihan po natin. So U-turn, lagay ng first gear, signal down, then full turn ng steering wheel pakaliwa. Okay, then huwag kalimutan mag-check sa side mirror, sa rear view, sa harapan, i-check kung may mga paparating. Ngayon, kung wala naman pong paparating na sasakyan at safe naman po kayong makakapag U-turn, then that's the time na hanapin nyo na ang inyong clutch biting point. Ayan, bitaw ng brake pedal, hanap ng clutch biting point. Dahan-dahan lang ang pag-angat sa clutch. Okay, signal down. Then habang paikot po kayo, mas magandang mag-head check na po kayo dyan para sure po na walang sasakyan. And then tingin rin po kayo dito and then balik ulit dito. Bantayan nyo lang na itong harapan ay tumuwid, then balik 1 and 2. Alright, so ito po ang tinatawag na U-turn. Now, punta naman tayo ngayon dun sa tinatawag na 3-point turn. Again mga kaibigan, ang 3-point turn, ito po ay ginagawa dun sa mga sitwasyon ng kalsada na 2 lanes or salubungan lang.
na hindi natin kayang gawin ang pag U-turn. Okay? So pupunta po tayo mga kaibigan dun sa medyo masikip or dalawang linya at dun po natin gagawin yung tinatawag na 3-point turn kung gusto nyo bumuelta or bumalik sa opposite direction. Alright? Okay, so ito po mga kaibigan, ano? So ito po yung tinatawag na 2 lanes or salubungang kalsada. Ayan. So dito, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang 3-point turn sa mga ganitong klase ng kalsada at gusto nyo bumuelta. Okay. So, stop tayo dito. So, lagay muna natin ng neutral. Engage lang natin ang ating handbrake. Okay. So, ito po. Dalawang linya lang. Isa, dalawa, dyan sa kabila. So, dito sa 2 lanes, dito natin gagawin yung tinatawag na 3-point turn. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi po natin kayang gawin dito ang U-turn kasi bitin na po siya. Pwede na pong abutin natin or sumampa tayo dyan sa gilid, sa madamo na yan, kung pipilitin natin i-U-turn dito. Kaya ang gagawin nating technique sa mga gantong kalsada, kung gusto nyo bumuelta, so let's say, ayan, wala na, dead end na dyan, kung gusto mong bumuelta. So, ang gagawin natin dito, 3-point turn. Again, first gear ang gagamitin at reverse lang. Okay, so signal down muna, syempre gamit tayo ng signal. At the same time, lagay natin ng first gear. Yan. So clutch down, lagay ng first gear. So disengage natin ang ating handbrake. Press muna ng ating brake pedal dyan. Disengage natin. Alright. So bago tayo mag-move papunta doon, check ng side mirror, baka mamaya may paparating pala. At di syempre, doon din sa harap. Ayan, rear view, mag-check pa rin. Ayan. Okay. So, okay na po. Full turn na natin ang steering wheel. Ayan, full. Ayan. Then, pag nakasagad na po siya, biting point, clutch biting point hahanapin. Then, hold lang para pagdating doon, makakahinto ulit tayo. Alright. So, wala naman sasakyan. Moving forward tayo papunta dyan. Alright. So, clutch biting point, hanap sa clutch. Yan, magmumove yan ng dahan-dahan. Okay, pagdating natin doon mga kaibigan sa gilid, hihinto po tayo, no? Titigil tayo kasi hindi na po kakayanin yan. Ayan. So, stop. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, dahil nandun na tayo sa dulo mga kaibigan, hindi na natin kailangan palagpasin dyan. So, ilagay natin ng reverse ang ating gear. Ayan, reverse. And then, syempre, full turn ng steering wheel sa kanan. Yan, i-fold na po natin para mas malaki yung adjustment pa reverse. Okay. So naka full turn na siya. So ito mga kaibigan, pag pa reverse po kasi blind spot, hindi natin kita 100%, kaya ang gagawin natin dito as much as possible ay mabagal lang po, no? Dapat mabagal lang. Ngayon titingin tayo dito sa side mirror para hindi naman tayo mahulog dun sa likod. Kung mayroon kayong rear cam, mas maganda dahil makikita nyo. Ngayon, kung wala kayong rear cam, dito tayo magbe-base, no? Okay, so reverse tayo ng dahan-dahan. Alright, check ng side mirror dito sa left and check ng side mirror sa kanan. Mas maganda. Okay, balik dito. And then pwede kayo mag-check sa rear view. Yan. So makikita natin dito mga kaibigan kung aabot na tayo sa likodan. Yan, yung door handle na yan, yan yung magsisilbing guide natin. Ito. Kung nakikita itong door handle na to, ayan, yung sa may sa akin, inline na dun sa likod. Yan, sa pinakang end ng likod natin, yan sa may kalsada. Ngayon, ang gagawin natin dito mga kaibigan, stop na tayo dito, kasi mahuhulog na tayo dun sa likod. Okay, so lagay natin ng first gear. Ayan, first gear, then full turn sa kaliwa. Steering wheel, full. Ayan. Okay. Then moving forward, dahan-dahan. Ayan, head check dito, baka may paparating. Then head check yan, baka may paparating. So again, dahan-dahan lang po ang paggalaw dito, no? Para mas maayos nyo pong makuha yung pagbalik. Yan. Okay, saktong-sakto, hindi po yung sasabit yan sa gilid. Yan, basta't nakasagad po ang steering wheel nyo. Pagharap dito, balik 1 and 2. Yan, laging dalawa ang balik ng steering wheel natin
kapag ka po isinasagad natin. So yun po ang tinatawag na 3-point turn na pwede nyong gawin sa mga dalawahang linya kung gusto nyong bumwelta sa opposite direction.